Sa isang tahimik na baybayin sa isang maliit na baryong pangisdaan, namumuhay ang mga taong umaasa sa dagat. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, ang mga mangingisda ay naglalayag na sakay ng kanilang maliliit na bangka. Tangan ang pag-asang makakahuli ng sapat upang maitaguyod ang kanilang pamilya sa maghapon. Isa sa kanila ay si Mateo, isang binatang mangingisda na kilala sa kanyang kasipagan at kabutihang loob. Hindi siya mayaman, ngunit sapat ang kanyang kinikita upang mabuhay ng marangal. Sa baryo, siya ay itinuturing na maaasahan, hindi lamang sa pangingisda kundi pati sa pagtulong sa kapwa. Isang umaga, habang ang langit ay bahagyang namumula pa lamang at ang dagat ay tila salamin sa katahimikan nito, si Mateo ay naghahanda na sanang pumalaot. Ngunit may napansin siya sa dalampasigan, isang kakaibang anyo na tila gumagalaw ng mabagal sa buhangin. Lumapit siya upang tingnan ito. Doon niya nakita ang isang malaking pawikan. Hindi ito karaniwang pawikan. Ang kanyang likod ay tila mabigat at magaspang, punong-puno ng nakakapit na mga talaba at kabibe. Ang iba ay matitigas na at tila matagal nang dumikit sa kanyang balat. Ang pawikan ay nahihirapang gumalaw, tila bawat hakbang ay isang pasanin. Huminto si Mateo at pinagmasdan ito. Sa kanyang karanasan, bihira lamang lumapit ang mga pawikan sa pampang, lalo na sa ganitong kalagayan. May kakaiba sa sandaling iyon. Parang ang pawikan ay may layuning lumapit sa kanya. Unti-unti, ang pawikan ay lumapit pa kay Mateo. Sa bawat galaw nito, tila nararamdaman ni Mateo ang bigat ng dinadala nito. Napansin niyang may mga bahagi ng shell nito na halos natatakpan na ng mga matitigas na kabibe at talaba. Ang ilan ay tila sugat na sa ilalim dahil sa pagkakadikit ng matagal na panahon. Hindi makapagsalita ang pawikan, ngunit sa paraan ng paglapit nito, tila may hinihingi itong tulong. Napatigil si Mateo. Sa kanyang isip, maaari niya itong pabayaan. Isa lamang itong hayop at siya ay may sarili ring problema. Kailangan niyang mangisda upang may maiuwi sa kanilang hapag. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya kayang balewalain ang kalagayan ng pawikan. Lumuhod siya at dahan-dahang nilapitan ito. Maingat niyang hinawakan ang gilid ng shell ng pawikan. Hindi ito umatras. Sa halip, nanatili itong tahimik, tila nagtitiwala sa kanya. Kumuha si Mateo ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang bayong. Isa itong gamit na karaniwan niyang ginagamit sa pag-aayos ng lambat. Dahan-dahan niyang sinimulang tanggalin ang isang talabang nakakapit sa likod ng pawikan. Hindi ito madali. Ang talaba ay matigas ang kapit, tila matagal na itong bahagi ng katawan ng pawikan. Kinailangan niyang maging maingat upang hindi masugatan ang hayop. Sa bawat pagtatanggal niya, napapansin niyang may mga marka sa shell, mga bakas ng hirap na dinanas ng pawikan. Habang nagpapatuloy siya, napansin niyang unti-unting gumagaan ang galaw ng pawikan. Bagaman hindi pa ito lubos na malaya,
tila nababawasan ang bigat na dinadala nito. Lumipas ang ilang oras. Hindi na nakapunta sa dagat si Mateo. Ang kanyang buong umaga ay ginugol sa pagtulong sa pawikan. Isa-isa niyang tinanggal ang mga talaba at kabibe kahit pa sumakit na ang kanyang mga kamay. May mga pagkakataon na gusto na niyang tumigil, ngunit sa tuwing makikita niya ang pawikan na tahimik na nagtitiis, bumabalik ang kanyang lakas ng loob. Sa wakas, nang ang araw ay mataas na sa langit, halos malinis na ang shell ng pawikan. May ilan pang maliliit na kabibe, ngunit ang mabibigat at matitigas na nakadikit ay halos natanggal na. Umangat ang ulo ng pawikan at tumingin kay Mateo. Hindi man ito nagsalita, may kakaibang damdamin ang naiparating nito. Isang uri ng pasasalamat na hindi kailangang bigkasin. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang bumalik ang pawikan sa dagat. Ang kanyang galaw ay mas magaan na, hindi na tulad kanina na halos hindi makausad. Tumayo si Mateo at pinanood ito. Habang ang pawikan ay papalayo sa alon, may kung anong kakaibang pakiramdam ang nanahan sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may nagbago sa araw na iyon. Nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ang pawikan, saka lamang niya napagtanto na wala siyang nahuling isda sa araw na iyon. Ngunit sa halip na manghinayang, isang tahimik na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may darating na kapalit ang kanyang ginawa. Isang bagay na hindi nasusukat ng salapi o dami ng huli. Sa pag-uwi niya sa kanilang kubo, dala niya ang pagod ng maghapon, ngunit kasama rin ang isang kakaibang pag-asa. At sa kailaliman ng dagat, kung saan hindi na aabot ng karaniwang mata ng tao, ang pawikan ay patuloy na lumalangoy, malaya, magaan, at tila may dalang lihim na babalik sa buhay ni Mateo sa tamang panahon. Kinabukasan, muling nagising si Mateo bago pa man sumikat ang araw. Sanay na ang kanyang katawan sa ganitong oras. Ang malamig na simoy ng hangin, ang tunog ng banayad na alon, at ang tahimik na paligid na tila naghihintay sa pagsisimula ng panibagong araw. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Habang inaayos niya ang kanyang lambat at sinisigurong maayos ang kanyang bangka, hindi niya maiwasang maalala ang pawikan na kanyang tinulungan noong nakaraang araw. Hindi niya inaasahan na gugugol siya ng buong umaga para lamang sa isang hayop, ngunit wala siyang pagsisisi sa kanyang ginawa. Pagdating niya sa dalampasigan, sandali siyang tumigil at tumingin sa dagat. Tahimik ito, tila walang bakas ng nangyaring kakaiba kahapon. Ngunit sa kanyang kalooban, may pakiramdam siyang hindi pa tapos ang lahat. Sumakay siya sa kanyang bangka at dahan-dahang itinulak ito papalayo sa pampang. Habang siya ay pumapalaot, ang araw ay unti-unting sumisilip sa abot tanaw, nagbibigay ng gintong liwanag sa ibabaw ng tubig. Inihagis niya ang kanyang lambat sa isang lugar na dati na niyang pinangingisdaan. Isa itong bahagi ng dagat na kilala niyang mayaman sa isda,
Ngunit nitong mga nakaraang linggo ay tila naging mailap ang kanyang huli. Tahimik siyang naghintay. Lumipas ang ilang sandali at nang hilahin niya ang lambat, siya ay nagulat. Mas mabigat ito kaysa karaniwan. Sa una, inisip niyang baka nasabit lamang ito sa mga bato o damong dagat. Ngunit nang unti-unti niyang hilahin, naramdaman niyang may gumagalaw sa loob nito. Pag-ahon ng lambat, bumungad sa kanya ang napakaraming isda. Hindi lamang karaniwan, ito ang pinakamaraming huli na kanyang naranasan sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang bangka ay halos mapuno sa dami ng isda na kanyang nahuli sa iisang hagis lamang ng lambat. Napatigil si Mateo. Hindi niya may paliwanag kung paano nangyari iyon. Sa kanyang karanasan, hindi basta-basta nagkakaroon ng ganitong karaming huli sa isang pagkakataon. Kadalasan, kailangan ng oras, tiyaga, at swerte. Ngunit sa araw na iyon, tila kusang dumating ang biyaya sa kanya. Nagpasya siyang maghagis muli ng lambat. Muli, ito ay bumigat. At muli, nang hilahin niya, isa na namang napakaraming isda ang kanyang nahuli. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang sumibol ang isang ideya sa kanyang isip. Naalala niya ang pawikan. Hindi niya ito agad inugnay noong una, ngunit habang tumatagal, tila may koneksyon ang kanyang karanasan ngayon sa ginawa niya kahapon. Hindi niya maipaliwanag kung paano, ngunit pakiramdam niya ay hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Habang siya ay patuloy sa pangingisda, napansin niya ang isang kakaibang galaw sa tubig. Sa di kalayuan, may umuusbong na anyo mula sa ilalim ng dagat. Napapikit siya sandali. Inakala niyang nagkakamali lamang siya ng tingin dahil sa sikat ng araw na tumatama sa tubig. Ngunit nang muli siyang tumingin, nakita niya ito ng malinaw. Ang pawikan. Ito rin ang pawikan na kanyang tinulungan. Lumutang ito malapit sa kanyang bangka at sa pagkakataong iyon, tila mas maayos na ang itsura nito. Ang shell nito ay mas malinis na at ang galaw nito ay mas magaan at maayos. Huminto si Mateo sa kanyang ginagawa. Tahimik niyang pinagmasdan ang pawikan habang ito ay paikot-ikot sa kanyang bangka, tila may ipinapakitang mensahe. Maya-maya, sumisid ito sa ilalim ng tubig. At sa lugar kung saan ito sumisid, napansin ni Mateo na may kumpol ng isda na tila nagsisiksikan sa isang bahagi ng dagat. Parang may nagtataboy sa kanila papunta sa kanyang lambat. Muling bumigat ang kanyang lambat. Sa sandaling iyon, hindi na niya maikaila ang kanyang hinala. Ang pawikan ang dahilan. Hindi niya alam kung paano o bakit, ngunit malinaw sa kanya na ang hayop na kanyang tinulungan ay ngayon ay tila gumaganti sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi ito karaniwan. Hindi ito normal. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Mateo ng kakaibang kapayapaan. May kung anong hiwaga ang bumabalot sa karagatang iyon. Isang lihim na unti-unti niyang natutuklasan. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat at ang kanyang bangka ay napupuno ng huli,
Naramdaman niyang ang kanyang buhay ay nagsisimulang magbago. Hindi lamang dahil sa dami ng kanyang nahuhuling isda, kundi dahil sa ugnayang nabuo sa pagitan niya at ng nilalang mula sa kailaliman ng dagat. At sa bawat alon na humahampas sa kanyang bangka, tila may bulong ang dagat, isang paalala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip, ngunit maaaring maramdaman ng puso. Sa pagtatapos ng araw, si Mateo ay umuwi na may dalang higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang ito ay simula pa lamang. Dahil sa likod ng biyayang kanyang natanggap, may lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na magdadala sa kanya sa mas malalim na bahagi ng karagatan, kung saan ang katotohanan ay hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, lalong umunlad ang pangingisda ni Mateo. Halos araw-araw ay umuuwi siyang may dalang saganang huli, higit pa sa sapat para sa kanyang sarili, at sapat din upang ibenta at kumita ng higit kaysa dati. Naging usap-usapan ito sa buong baryo. Ang mga kapwa niya mangingisda ay nagsimulang magtanong, paano raw niya nagagawa na laging makakuha ng maraming isda, gayong sila ay nahihirapan pa ring makakuha ng sapat na huli sa maghapon. Sa una, si Mateo ay tahimik lamang. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang karanasan. Kahit siya mismo ay hindi pa lubos na nakakaunawa sa nangyayari. Ngunit habang tumatagal, napapansin niya ang pagbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa tingin ng ibang tao sa kanya. May ilan na humahanga, may ilan na naiinggit, at may ilan na nagsisimulang magduda. Isang hapon, habang siya ay nag-aayos ng kanyang lambat sa tabi ng dalampasigan, nilapitan siya ni Tomas, isa sa mga matatandang mangingisda sa baryo. Kilala si Tomas sa kanyang matagal na karanasan sa dagat at sa kanyang pagiging mapanuri. Tahimik itong umupo sa tabi ni Mateo. Napapansin ko, sabi ni Tomas matapos ang ilang sandali ng katahimikan, na parang hindi ka na nahihirapang mangisda. Hindi agad sumagot si Mateo. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng lambat, ngunit ramdam niyang hindi ito basta-bastang usapan lamang. Hindi lahat ng biyaya, dugtong ni Tomas, ay walang kapalit. Doon napatingin si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bigat ang mga salitang iyon. Wala naman akong ginagawang masama, sagot ni Mateo ng mahinahon. Nangingisda lang ako gaya ng dati. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may kulang sa kanyang sagot. Hindi niya sinabi ang tungkol sa pawikan. Hindi niya sinabi ang tungkol sa kakaibang pangyayari sa dagat. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hindi siya lubos na mapakali. Tumayo si Tomas at tumingin sa malawak na dagat. Ang dagat, wika niya, ay may sariling balanse. Kung may kinukuha, may ibinabalik. At kung may ibinibigay, may inaasahang kapalit. Pagkasabi nito, iniwan niya si Mateo na mag-isa. Maghapon na iyon, ngunit ang mga salitang narinig niya ay hindi mawala sa kanyang isip. Kinagabihan,
Hindi agad nakatulog si Mateo. Habang siya ay nakahiga sa loob ng kanilang kubo, pinakikinggan ang tunog ng alon sa malayo. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang pawikan, ang biglaang pagdami ng kanyang huli, ang mga tingin ng mga tao sa kanya, at ang sinabi ni Tomas. Kinabukasan, nagpasya si Mateo na bumalik sa lugar kung saan niya unang nakita ang pawikan. Maaga siyang pumalaot, dala ang isang kakaibang pakiramdam ng pagnanais na muling makita ang nilalang na iyon. Pagdating niya sa gitna ng dagat, tahimik siyang naghintay. Hindi siya agad naghagis ng lambat. Sa halip, pinagmasdan niya ang tubig, umaasang may lilitaw mula sa kailaliman. Lumipas ang ilang sandali, at pagkatapos may nakita siyang paggalaw. Unti-unting lumitaw ang pawikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Hindi na ito tulad ng dati na tila mahina at nahihirapan. Ngayon, ito ay masigla, mabilis, at tila may dalang kakaibang presensya. Lumapit ito sa bangka ni Mateo, at sa unang pagkakataon, may narinig si Mateo. Hindi ito tunog. Hindi ito salita na karaniwang naririnig ng tainga. Ngunit malinaw sa kanyang isip ang mensahe. Isang tinig na tila nanggagaling sa malalim na bahagi ng dagat ang umabot sa kanyang kamalayan. Isang paanyaya, isang tawag, at kasabay nito, isang babala. Hindi lubos na maunawaan ni Mateo ang kahulugan nito, ngunit naramdaman niyang may mahalagang bagay na nais iparating ang pawikan. Biglang sumisid ang pawikan. Ngunit bago ito tuluyang mawala, lumingon ito kay Mateo. Isang sandali ng pagtitig na tila nag-uukit ng mensahe sa kanyang puso. Pagkatapos ay naglaho ito sa kailaliman. Naiwan si Mateo sa kanyang bangka, nakatingin sa lugar kung saan ito nawala. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Sa loob ng kanyang dibdib, may bumigat na pakiramdam. Unti-unti niyang nauunawaan ang sinabi ni Tomas. Ang biyayang kanyang natanggap ay hindi basta-basta. At kung ito ay may kapalit, hindi niya alam kung ano ang magiging halaga nito. Sa araw na iyon, kahit na maaari siyang muling makahuli ng napakaraming isda, pinili ni Mateo na hindi maghagis ng lambat. Sa halip, siya ay umuwi na may dalang katahimikan at isang tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Ano ang tunay na kapalit ng biyayang ibinigay sa kanya ng dagat? At handa ba siyang harapin ito? Sa malayo, sa kailaliman ng karagatan, may mga lihim na unti-unting nagigising. Mga lihim na nakaugnay hindi lamang sa pawikan, kundi sa mismong kalikasan ng dagat. At sa pagdating ng mga susunod na araw, ang katahimikan na iyon ay unti-unting mapapalitan ng isang katotohanang hindi na maiiwasan. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Mateo. Hindi na siya tulad ng dati na agad pumapalaot at buong siglang nagahagis ng lambat. Sa halip, mas madalas siyang nakaupo sa dalampasigan, nakatanaw sa dagat, tila may hinihintay na hindi niya lubos maipaliwanag. Napansin ito ng mga taga-baryo.
Ang iba ay nagtaka kung bakit tila nawala ang kanyang sigla. Gayong kamakailan lamang ay siya ang pinakamaswerte sa pangingisda. May ilan na nagbulong-bulungan. Baka raw may masamang nangyari o baka raw may natuklasan siyang lihim na ayaw niyang ibahagi. Ngunit si Mateo ay nanatiling tahimik. Sa kanyang isip, patuloy na umuukit ang mensaheng kanyang naramdaman mula sa pawikan, isang paanyaya at isang babala. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag at ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng pilak na liwanag nito, nagpasya si Mateo na muling pumalaot. Hindi niya ito sinabi kanino man. Tahimik niyang inihanda ang kanyang bangka at dahan-dahang itinulak ito sa tubig. Wala siyang dalang lambat ni kahit anong gamit sa pangingisda. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang matinding pagnanais na maunawaan ang nangyayari. Habang siya ay papalayo sa pampang, ang baryo ay unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Ang natira na lamang ay ang malawak na karagatan at ang liwanag ng buwan na nagsisilbing gabay niya. Sa gitna ng dagat, huminto siya. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang alon. Tila huminto ang mundo sa sandaling iyon. At pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Ang tubig sa kanyang paligid ay nagsimulang kumilos. Hindi ito tulad ng karaniwang alon. Ito ay tila umiikot, dahan-dahan, na parang may humihila mula sa kailaliman. Napahawak si Mateo sa gilid ng kanyang bangka. Hindi siya agad nakaramdam ng takot, ngunit ramdam niya ang bigat ng sandali. At mula sa gitna ng umiikot na tubig, unti-unting lumitaw ang pawikan. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang katawan nito ay tila nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Ang shell nito ay may kakaibang kinang, at ang mga mata nito ay may lalim na tila nagtataglay ng kaalaman na hindi kayang unawain ng tao. Lumapit ito sa bangka ni Mateo, at muli naramdaman niya ang tinig. Hindi ito mula sa hangin. Hindi ito mula sa dagat. Ito ay diretsong pumapasok sa kanyang isipan. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw ang mensahe. Ang pawikan ay hindi karaniwang nilalang. Ito ay tagapagbantay ng karagatan. Isang nilalang na nagbabantay sa balanse ng buhay sa ilalim ng tubig. At ang kanyang pagtulong dito ay hindi lamang simpleng kabutihan. Ito ay isang pagkilos na nagbukas ng ugnayan sa pagitan niya at ng kailaliman. Ngunit ang ugnayang iyon ay may kaakibat na tungkulin. Sa kanyang isip, nakita ni Mateo ang mga larawan, mga bahaging ng dagat na unti-unting nasisira, mga lugar na pinabayaan, at mga nilalang na nasasaktan dahil sa kapabayaan ng tao. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Ang biyayang kanyang natanggap ay hindi gantimpala lamang. Ito ay isang paanyaya upang maging bahagi ng isang mas malaking layunin. Biglang sumisid ang pawikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nawala ng tuluyan. Sa halip, nanatili itong nakikita sa ilalim ng malinaw na tubig, tila hinihintay si Mateo. Isang tahimik na paanyaya ang umabot sa kanyang puso.
sumunod ka. Napatingin si Mateo sa madilim na kailaliman ng dagat. Hindi siya marunong lumangoy ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa ilalim. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may bahagi sa kanyang sarili na nagtutulak sa kanya na sundin ang tawag. Huminga siya ng malalim. At sa isang iglap, siya ay tumalon sa dagat. Ang malamig na tubig ay yumakap sa kanyang katawan. Sa una, siya ay nanlaban sa agos, ngunit unti-unti, naramdaman niyang parang may humahawak sa kanya. Isang banayad na lakas na tila gumagabay sa kanyang paggalaw. Sa kanyang harapan, ang pawikan ay patuloy na lumalangoy at siya ay sumusunod. Habang sila ay lumalalim, ang liwanag ng buwan ay unti-unting nawawala, ngunit kapalit nito ay isang kakaibang liwanag mula sa paligid. Mga maliliit na nilalang na kumikislap sa dilim na tila nagbibigay daan sa kanilang paglalakbay. Hindi na naramdaman ni Mateo ang takot. Sa halip, isang kakaibang kapanatagan ang bumalot sa kanya. At habang siya ay patuloy na sumusunod sa pawikan, naramdaman niyang siya ay papasok sa isang mundo na hindi pa niya kailanman nakita. Isang mundo na puno ng lihim, hiwaga, at katotohanang magbabago sa kanyang pagkatao. Sa kailaliman ng dagat, may isang lugar na naghihintay sa kanya. Isang lugar kung saan ang sagot sa kanyang mga tanong ay matatagpuan. Ngunit kasama ng mga sagot na iyon ay ang isang katotohanan na hindi na niya matatakasan. Ang kanyang buhay mula sa sandaling iyon ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Habang patuloy na lumalalim si Mateo, unti-unti niyang naramdaman na parang nagbabago ang kanyang katawan. Ang bigat na inaasahan niyang mararamdaman sa ilalim ng tubig ay hindi dumating. Sa halip, tila mas gumagaan ang kanyang galaw, na para bang ang dagat mismo ang umaalalay sa kanya. Sa kanyang paligid, nagsimulang luminaw ang tanawin. Hindi na ito ang madilim na kailaliman na inaakala niya. Sa halip, ito ay isang kaharian ng liwanag at kulay, mga korales na tila kumikislap, mga isdang may iba't ibang anyo at kulay na malayang lumalangoy, at mga halaman sa dagat na sumasabay sa agos na parang sumasayaw. Sa unahan niya, patuloy na lumalangoy ang pawikan. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya na hindi ito isang karaniwang nilalang. Ang bawat galaw nito ay may dalang katahimikan at kapangyarihan na tila kinikilala ng buong karagatan. Habang sinusundan niya ito, napansin ni Mateo na ang mga isda ay hindi lumalayo sa kanya. Sa halip, sila ay tila nagbubukas ng daan. Parang kinikilala rin siya bilang isang panauhin sa mundong iyon. Maya-maya, narating nila ang isang malawak na bahagi ng dagat. Sa gitna nito ay may isang anyong hindi pangkaraniwan. Isang malaking estruktura na tila gawa sa korales at bato, na parang isang sinaunang tahanan na matagal nang nakatago sa ilalim ng tubig. Huminto ang pawikan sa harap nito. Lumapit si Mateo. Sa sandaling iyon,
muling umaling-aungaw ang tinig sa kanyang isipan. Ito ang puso ng karagatan. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang buhay, balanse, at lihim ng dagat. Habang nakatingin siya sa estruktura, bigla niyang nakita ang mga bakas ng pagkasira. May mga bahagi na tila naputol, may mga korales na namatay, at may mga lugar na tila nawalan ng sigla. Naramdaman niya ang lungkot. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila ang sakit ng lugar na iyon ay nararamdaman din niya. Sa kanyang isip, muling dumaloy ang mga larawan. Mga lambat na naiwan sa dagat. Mga basura na itinapon at hindi na kinuha. Mga bahagi ng karagatan na unti-unting nasisira dahil sa kapabayaan. Napayuko si Mateo. Naunawaan niya. Hindi lamang siya tinulungan ng pawikan dahil sa kanyang kabutihan. Pinili siya dahil nakita ng dagat ang kanyang puso. Isang pusong kayang makiramdam at umunawa. At ngayon, siya ay inaanyayahan na maging tagapangalaga ng balanse. Ngunit hindi iyon magiging madali. Sa kanyang isip, naramdaman niya ang bigat ng tungkulin. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iingat sa dagat. Ito ay tungkol sa pagtutuwid ng mga pagkakamali, hindi lamang ng iba, kundi ng buong komunidad. Muling kumilos ang pawikan. Lumapit ito kay Mateo at dahan-dahang umikot sa kanya. Sa sandaling iyon, may kakaibang liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang init kasabay ng isang kakaibang lakas na unti-unting pumapasok sa kanyang pagkatao. Hindi ito masakit, ngunit hindi rin ito pangkaraniwan. Sa kanyang isipan, muling nagsalita ang tinig. Ikaw ang magiging tulay sa pagitan ng tao at ng dagat. Napatigil si Mateo. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Sa buong buhay niya, siya ay isang simpleng mangingisda lamang. Ngunit ngayon, tila may mas malaking papel na inilaan para sa kanya. Unti-unting nawala ang liwanag. Ang pawikan ay tumigil sa kanyang harapan. At sa pagkakataong iyon, hindi na kailangan ng salita. Alam na ni Mateo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang biyayang kanyang natanggap ay may kasamang responsibilidad. At mula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Habang siya ay nakatayo sa harap ng puso ng karagatan, naramdaman niyang may bagong lakas sa kanyang dibdib. Isang lakas na hindi lamang para mangisda, kundi para magbantay, magprotekta, at magpanumbalik ng balanse. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya maiwasang isipin. Paano niya gagampanan ang tungkuling ito sa mundo ng mga tao? At handa ba ang mga tao na makinig sa kanya? Sa malayo, sa likod ng kagandahan ng kaharian ng dagat, may mga aninong gumagalaw, mga senyales na hindi lahat ay payapa sa kailaliman. At habang si Mateo ay unti-unting nagiging bahagi ng mundong iyon, may mga puwersang naghahanda na sumubok sa kanyang paninindigan. Ang kanyang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Unti-unting naglaho ang liwanag sa paligid ni Mateo. Ang kaharian ng korales,
ang makukulay na isda at ang mahiwagang puso ng karagatan ay tila naglaho na parang panaginip. Sa isang iglap, naramdaman niyang siya ay umaahon. Dahan-dahang tinutulak ng isang hindi nakikitang puwersa pabalik sa ibabaw ng dagat. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang liwanag ng araw. Nasa ibabaw na siya. Ang kanyang bangka ay naroon pa rin, tila naghihintay sa kanya. Umawak siya sa gilid nito at umakyat, hingal, ngunit hindi pagod. Sa halip, ang kanyang katawan ay tila mas malakas kaysa dati. Ang kanyang pakiramdam ay kakaiba, parang may bagong sigla na hindi niya maipaliwanag. Umupo siya sandali at tumingin sa dagat. Tahimik ito. Walang bakas ng mga pangyayaring kanyang naranasan. Ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang totoo ang lahat. Hindi iyon panaginip. At ang pagbabagong naramdaman niya ay patunay nito. Maya-maya, lumitaw muli ang pawikan sa tabi ng kanyang bangka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito lumapit ng matagal. Tumingin lamang ito kay Mateo, isang tahimik na paalala ng kanilang ugnayan, at saka muling lumubog sa kailaliman. Alam na ni Mateo ang ibig sabihin nito. Panahon na upang bumalik siya sa mundo ng mga tao. At doon magsisimula ang kanyang tunay na tungkulin. Pagdating niya sa dalampasigan, napansin niyang maraming tao ang naghihintay. Ang ilan ay may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang iba naman ay may halong pagtataka. Mateo, sigaw ng isa sa kanila. Saan ka nanggaling? Magdamag kang nawala. Doon niya napagtanto na hindi lamang ilang oras ang lumipas. Isang buong gabi ang kanyang nawala. Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, tumingin siya sa dagat bago bumaling sa mga tao. May nakita ako, sabi niya sa wakas. Ngunit hindi niya agad ipinaliwanag ang lahat. Hindi pa siya sigurado kung paano ito tatanggapin ng mga tao. Lumapit si Tomas, ang matandang mangingisda. Tandaan mo ang sinabi ko, mahinahon nitong wika. Ang biyaya ay may kapalit. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang iyon babala. Ito ay tila paalala. Huminga ng malalim si Mateo. At handa na akong tanggapin iyon, sagot niya. Nagtaka ang mga tao sa kanyang sinabi. Ngunit bago pa sila makapagtanong, may isa pang mangingisda ang sumingit sa usapan. Hindi na ito tungkol sa iyo lang, sabi nito. Napapansin mo ba ang dagat? Lahat ay napatingin. Ang dating malinaw na tubig malapit sa pampang ay tila nagbago. May mga lumulutang na dumi at ang ilan sa mga isda na karaniwang nakikita ay tila nawala. Naramdaman ni Mateo ang kirot sa kanyang dibdib. Ito ang mga larawang nakita niya sa kailaliman. Ang pagkasira ng dagat ay hindi na lihim. Ito ay nagsisimula ng lumitaw sa harap ng mga tao. Dati sagana ang huli namin dito, dagdag pa ng isa. Ngayon, paunti ng paunti. Nagkatinginan ang mga mangingisda. Ang katahimikan ay napalitan ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo ang tunay na dahilan kung bakit siya pinili.
hindi lamang upang makita ang lihim ng dagat, kundi upang ipaalam ito sa iba. Ngunit alam din niyang hindi ito magiging madali. Hindi lahat ay agad maniniwala. Hindi lahat ay handang magbago. May dapat tayong gawin, sabi ni Mateo. Napatingin sa kanya ang mga tao. Kung patuloy nating pababayaan ang dagat, mawawala ang lahat sa atin, tugtong niya. Hindi lang ang isda, pati ang kabuhayan natin. May ilan na tumango, ngunit may ilan ding nagduda. Anong magagawa natin? Tanong ng isa. Matagal na naming ginagawa ito. Napapikit si Mateo. Sa kanyang isip, muling lumitaw ang pawikan at ang puso ng karagatan. At sa pagkakataong iyon, malinaw na sa kanya ang kanyang gagawin. Simula ngayon, wika niya, kailangan nating baguhin ang paraan natin. Naging tahimik ang lahat. Ang kanyang mga salita ay tila mabigat. Ngunit sa likod nito, may katotohanan na hindi nila kayang baliwalain. Sa malayo, ang dagat ay nananatiling tahimik. Ngunit sa kailaliman nito, may mga puwersang patuloy na kumikilos. Mga puwersang naghihintay kung ang mga tao ay makikinig o patuloy na magbubulag-bulagan. At si Mateo, na ngayon ay may dalang lihim at tungkulin, ay haharap sa isang mas malaking hamon. Ang baguhin hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang buong komunidad. Dahil ang tunay na laban ay hindi laban sa dagat, kundi laban sa nakasanayan. Hindi naging madali ang pagsisimula ng pagbabago. Kinabukasan, tinipon ni Mateo ang mga mangingisda sa baryo sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa dalampasigan. Doon nila karaniwang pinag-uusapan ang kanilang mga huli at ang kalagayan ng dagat. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang pakay. May dalang seryosong layunin si Mateo. Kung gusto nating manatiling buhay ang dagat, panimula niya, kailangan nating baguhin ang ilang ginagawa natin. Nagkatinginan ang mga mangingisda. Ang ilan ay tahimik na nakikinig, ngunit ang iba ay agad nagtaas ng kilay. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ng isa. May mga paraan tayo ng pangingisda na nakakasira sa dagat, sagot ni Mateo. Yung mga lambat na iniiwan kapag napunit, yung pagtatapon ng basura, at yung labis na pagkuha ng isda kahit maliit pa. May ilang tumango, ngunit may ilan ding agad tumutol. Ganito na ang ginagawa namin noon pa, sagot ng isa pang mangingisda. At nabubuhay naman kami. Pero nagbabago na ang dagat, mahinahong tugon ni Mateo. Nakikita na natin, kumukonti ang isda. Ano ngayon? Sagot ng isa, medyo matigas ang tono. Kailangan naming kumita. Hindi kami pwedeng tumigil. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi sapat ang simpleng paliwanag. Hindi sapat ang mga salita lamang. Lumapit si Tomas, ang matandang mangingisda. Tama si Mateo, wika nito. Matagal ko nang napapansin ang pagbabago. Hindi na tulad ng dati ang dagat. Nagkaroon ng katahimikan. Ang tinig ni Tomas ay may bigat sa baryo.
Marami ang gumagalang sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin kumbinsido ang lahat. Kung babawasan namin ang huli namin, tanong ng isa, paano na ang pamilya namin? Ito ang tanong na hindi agad masagot ni Mateo. Alam niyang tama ang kanilang pangamba. Ang pagbabago ay may kasamang sakripisyo. Ngunit kung walang magbabago, mas malaki ang mawawala. Huminga siya ng malalim. Hindi ito tungkol sa pagtigil, sabi niya. Ito ay tungkol sa tamang paraan. Ipinaliwanag niya ang ilang hakbang na maaari nilang gawin. Ang hindi pagkuha ng maliliit na isda, ang pag-iwas sa mga lugar na kailangang magpahinga, at ang paglinis ng kanilang mga iniwang kagamitan sa dagat. May ilan na nagsimulang makinig, ngunit may ilan pa ring nagdududa. Sa gitna ng usapan, may isang lalaki ang tumayo. Si Raul, isa sa pinakamalakas at pinakamatagumpay na mangingisda sa baryo. Kahit anong sabihin mo, wika niya, hindi ako maniniwala sa mga kwento mo tungkol sa dagat. Naging tahimik ang paligid. Kung gusto mong magbago, gawin mo, dugtong niya. Pero huwag mo kaming pilitin. Pagkasabi nito, umalis siya at sumunod ang ilan sa kanya. Naiwan si Mateo kasama ang iilang handang makinig. Naramdaman niya ang bigat ng kabiguan. Hindi niya inaasahan na magiging madali, ngunit hindi rin niya akalaing ganito kahirap. Lumapit si Tomas sa kanya. Hindi lahat ay agad makakaunawa, sabi nito. Pero may ilan na makikinig. Doon ka magsimula. Tumango si Mateo. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi niya kailangang baguhin ang lahat agad. Kailangan niyang magsimula sa kakaunti, sa mga handang makinig, sa mga handang magtiwala. Sa mga susunod na araw, nagsimula siyang magturo sa mga batang mangingisda kung paano mangisda ng hindi nakakasira, kung paano igalang ang dagat, at kung paano unawain ang balanse nito. Kasama niya si Tomas at ang ilan pang sumuporta sa kanya. Unti-unti may pagbabago. Hindi pa ito malaki, ngunit ito ay simula. Sa kabilang banda, patuloy ang ginagawa ni Raul at ng kanyang grupo. Mas pinili nilang sundin ang nakasanayan, mas mabilis, mas marami, at mas walang pakialam sa epekto nito sa dagat. At habang ang dalawang panig ay unti-unting nagkakahiwalay, naramdaman ni Mateo na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang ang baguhin ang isipan ng mga tao, kundi ang panindigan ng tama kahit siya ay mag-isa. Sa malayo, sa kailaliman ng dagat, ang pawikan ay patuloy na nagmamasid. At sa bawat kilos ng tao sa ibabaw, ang balanse ng karagatan ay unti-unting naaapektuhan. Ang tanong ay hindi na kung may magbabago, kundi kung kailan, at kung ano ang magiging kapalit kapag huli na ang lahat. Lumipas ang mga araw na may hati ang baryo. Sa isang panig ay sina Mateo, ang mga nagsisimula ng magbago, naglilinis ng dalampasigan at maingat sa pangingisda. Sa kabilang panig ay si Raul at ang kanyang grupo, patuloy sa dating gawi,
Mas inuuna ang dami ng huli kaysa sa kalagayan ng dagat. Sa simula, tila walang malaking pagbabago. Ngunit habang tumatagal, may unti-unting nangyayaring kakaiba sa paligid. Ang hangin ay nagiging pabago-bago. Ang dagat, na dati kalmado sa umaga, ay biglang nagiging magulo kahit walang malinaw na dahilan. At ang mga ulap ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Isang hapon, habang si Mateo ay nasa dalampasigan kasama ang ilang kabataang kanyang tinuturuan, napansin niya ang kakaibang kulay ng langit. Hindi ito ang karaniwang bughaw o kahel ng dapit hapon. Ito ay madilim at tila may dalang babala. Lumapit si Tomas at tumingin din sa abot tanaw. May paparating, sabi niya. Hindi ito basta ulan lamang. Ramdam nila ito, isang mas malakas, mas mapanganib na bagyo. Sa baryo, nagsimula ang paghahanda. Ang mga bangka ay hinila palayo sa tubig. Ang mga kubo ay pinatibay. Ang mga tao ay nag-imbak ng pagkain at tubig. Ngunit sa kabila ng mga babala, may ilan pa ring nagpasyang pumalaot. Si Raul at ang kanyang grupo. Sayang ang pagkakataon, sabi niya sa mga kasama. Kapag may bagyo, mas maraming isda ang lumalapit sa mababaw. May ilan na nag-alinlangan. Ngunit sa huli, sumunod pa rin sila. Nakita ito ni Mateo. Agad siyang lumapit kay Raul. Huwag kayong pumalaot, sabi niya. Hindi normal ang bagyong ito. Ngunit ngumiti lamang si Raul. Takot ka lang, sagot niya. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi niya kayang pilitin ang mga ito. Ngunit alam niyang may mangyayaring masama. Habang papalayo ang bangka ni Raul, ang hangin ay unti-unting lumalakas. Ang dagat ay nagsimulang magtaas ng alon, at ang langit ay tuluyang nagdilim. Kinagabihan, dumating ang bagyo. Hindi ito tulad ng mga nakaraang bagyo na kanilang naranasan. Ito ay mas malakas, mas marahas. Ang hangin ay umuungol, at ang alon ay humahampas sa pampang na parang may galit. Sa loob ng kanilang kubo, si Mateo ay hindi mapakali. Sa bawat kulog at hampas ng alon, naiisip niya ang mga taong nasa dagat, lalo na si Raul at ang kanyang mga kasama. Napapikit siya. Sa kanyang isip, muling lumitaw ang pawikan. At kasabay nito, ang pakiramdam ng panganib. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa kabila ng bagyo, lumabas siya. Mateo, sigaw ng mga tao. Saan ka pupunta? May kailangan akong gawin, sagot niya. Hindi na siya nagpaliwanag. Tumakbo siya patungo sa dalampasigan. Ang hangin ay halos itulak siya pabalik, at ang ulan ay malakas na bumubuhos. Ngunit hindi siya tumigil. Pagdating niya sa baybayin, nakita niya ang nagngangalit na dagat. Ang mga alon ay tila bundok na umaangat at bumabagsak. At sa gitna nito, may nakita siyang isang pamilyar na anyo. Ang pawikan.
Lumitaw ito sa pagitan ng mga alon, tila hindi apektado ng bagyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang tawag. Mas malakas kaysa dati. Mas malinaw. Nauunawaan na niya ang ibig sabihin. May mga taong kailangang iligtas. Huminga siya ng malalim. At muli, tumalon siya sa dagat. Ang malamig at marahas na tubig ay agad sumalubong sa kanya, ngunit hindi siya natakot. Sa tulong ng pawikan, siya ay sumuong sa gitna ng bagyo. Habang siya ay lumalangoy, may mga aninong unti-unting lumilitaw sa dilim, mga bangkang napadpad, mga taong kumakapit sa kanilang mga sasakyan, at mga alon na tila handang lumamon sa kanila anumang sandali. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng kanyang tungkulin. Hindi lamang ito tungkol sa dagat. Ito ay tungkol sa buhay ng mga tao. At sa gitna ng unos, kailangan niyang patunayan na ang kanyang piniling landas ay may kabuluhan. Sa bawat hampas ng alon, sa bawat paghinga na kanyang kinukuha, mas lalo niyang nararamdaman ang koneksyon niya sa dagat, isang lakas na nagbibigay sa kanya ng kakayahang harapin ang panganib. Ngunit ang bagyo ay hindi pa tapos, at ang pinakamahirap na bahagi ay nasa harapan pa lamang. Sa dilim ng karagatan, may mga pagsubok na naghihintay, mga pagsubok na magpapasya kung ang kanyang paniniwala ay sapat upang iligtas hindi lamang ang iba, kundi pati ang kanyang sarili. Sa gitna ng nagngangalit na dagat, si Mateo ay patuloy na sumusulong. Ang bawat hampas ng alon ay tila nais siyang itulak pabalik, ngunit sa bawat galaw niya, nararamdaman niya ang gabay ng pawikan. Hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng dilim at panganib, may lakas na sumusuporta sa kanya, isang lakas na nagmumula sa ugnayan niya sa karagatan. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang bangkang halos matumba sa lakas ng alon. Ito ang bangka ni Raul. Mabilis siyang lumangoy papalapit. Sa ibabaw ng bangka, nakita niya si Raul at ang dalawa nitong kasama. Mahigpit silang kumakapit, basang-basa at halatang pagod na pagod. "Mateo," sigaw ni Raul nang makita siya. "Tulungan mo kami." Wala nang pag-aalinlangan si Mateo. Lumapit siya sa bangka at tinulungan silang manatiling balanse. Ngunit alam niyang hindi sapat ang manatili lamang doon. Sa lakas ng bagyo, anumang sandali ay maaari silang tuluyang tangayin ng alon. "Sumunod kayo sa akin," sigaw ni Mateo. "Paano?" sagot ng isa. "Hindi namin kaya." Sa sandaling iyon, lumitaw ang pawikan. Lumutang ito sa tabi nila, tila isang matibay na sandigan sa gitna ng unos. Napatigil si Raul. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kakaibang nilalang, ang pawikan na may taglay na hindi maipaliwanag na kapangyarihan. "Ano ito?" bulong niya. Ngunit wala ng oras para magtanong. Isa-isa, tinulungan ni Mateo ang mga kasama ni Raul na kumapit sa pawikan. Hindi ito lumubog, sa halip ay tila mas lalong tumatag sa bawat taong kumakapit dito. Sa kabila ng malalakas na alon, ang pawikan ay nagsimulang lumangoy, dahan-dahan ngunit tiyak, papalayo
sa pinakadelikadong bahagi ng dagat. Si Mateo ay sumabay, ginagabayan ang mga kasama. Sa likod nila, ang bangka ni Raul ay tuluyang tinangay ng alon at naglaho sa dilim. Walang nagsalita. Ang bawat isa ay abala sa pagkapit, sa paghinga, at sa pananatiling buhay. Habang sila ay papalapit sa pampang, unti-unting humihina ang alon. Ang hangin ay nananatiling malakas, ngunit hindi na kasing bagsik kanina. Sa wakas, narating nila ang mababaw na bahagi ng dagat. Isa-isa silang bumaba mula sa pawikan at naglakad patungo sa dalampasigan. Pagdating nila, agad silang sinalubong ng mga tao. May mga sumigaw, may mga umiyak, may mga tumakbo upang tulungan sila. Si Raul ay napaupo sa buhangin, hingal na hingal. Tumingin siya kay Mateo. Sa kanyang mga mata, wala na ang dating pagdududa. Ang naroon ay pasasalamat at pag-unawa. Hindi ako naniwala sa iyo, sabi niya ng mahina. Umiling si Mateo. Ang mahalaga, ligtas kayo, sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa likod nila, ang dagat ay patuloy na kumikilos. Ang bagyo ay unti-unti nang humihina, ngunit ang epekto nito ay mananatili. Ang baryo ay nasira sa ilang bahagi. May mga bangkang nawala. At ang dagat ay tila mas tahimik kaysa dati, isang katahimikan na may kasamang bigat. Lumingon si Mateo sa tubig. Sa di kalayuan, nakita niya ang pawikan sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Ito ay lumitaw sandali, at pagkatapos ay dahan-dahang lumubog. Ngunit bago ito mawala, nagtagpo ang kanilang mga paningin. At sa sandaling iyon, may mensaheng muling dumaloy sa kanyang isipan. Ang balanse ay kailangang ibalik. Napapikit si Mateo. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang bagyo ay hindi lamang sakuna. Ito ay paalala. At ngayon, ang baryo ay nasa isang punto ng pagbabago. Sa kanyang tabi, si Raul ay unti-unting tumayo. Tama ka, sabi niya. Kailangan nating magbago. Unti-unting lumapit ang iba pang mangingisda. Sa kanilang mga mukha, makikita ang pagod, takot, at pagninilay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagsisimulang mabuo. Pagkakaisa. Sa unang pagkakataon, hindi na sila hati. At si Mateo, na minsang nag-iisa sa kanyang paniniwala, ay ngayon ay may kasamang haharap sa bagong hamon. Ang muling pagbangon at ang pagpapanumbalik ng dagat. Ngunit sa kabila ng pag-asa, alam niyang ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Dahil ang pagbawi sa nasirang balanse ay mangangailangan ng higit pa sa pangako. Kakailanganin nito ang sakripisyo, tiyaga, at paninindigan. At sa kailaliman ng dagat, may mga lihim pa ring hindi lubos na naihahayag. Mga lihim na maaaring muling sumubok sa kanilang lakas. Matapos ang bagyong dumaan, ang baryo ay tila ibang-iba na. Ang ilang kubo ay nasira, ang mga bangka ay nabawasan,
at ang dating masiglang dalampasigan ay naging tahimik. Ngunit sa kabila ng pinsala, may isang bagay na nagbago, ang puso ng mga tao. Sa mga sumunod na araw, sama-samang nagtrabaho ang buong baryo. Walang iniwan, walang nagpaiwan. Si Raul, na dati ay matigas ang ulo, ay isa na ngayon sa mga nangunguna sa pag-aayos ng mga nasirang bangka. Tahimik siyang nagtatrabaho, ngunit sa bawat kilos niya ay makikita ang kanyang pagbabago. Si Mateo naman ay hindi lamang tumulong sa pagbangon ng baryo. Pinangunahan din niya ang paglilinis ng dalampasigan, pagkuha ng mga basurang inanod ng bagyo, pagtanggal ng mga lambat na naiwan, at pag-aayos ng mga lugar na nasira. Kasama niya ang mga kabataan, kasama niya ang mga matatanda, at higit sa lahat, kasama niya na ngayon ang mga dating tumutol sa kanya. Unti-unting bumalik ang buhay sa baryo. Ngunit higit pa roon, nagsimula ang bagong paraan ng pamumuhay. Nagkaroon sila ng mga kasunduan. Hindi na sila manghuhuli ng maliliit na isda. Magbibigay sila ng panahon para makapagpahinga ang ilang bahagi ng dagat. At sisiguraduhin nilang walang maiiwang basura o sirang kagamitan sa karagatan. Hindi ito naging madali sa simula. May mga araw na kakaunti ang huli. May mga pagkakataon na nais bumalik ng ilan sa dating gawi. Ngunit sa tuwing sila ay nag-aalinlangan, naaalala nila ang bagyo at ang muntik na pagkawala ng lahat. Isang umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisikat at ang dagat ay muling nagiging payapa, si Mateo ay nakatayo sa dalampasigan. Tahimik siyang nakatingin sa tubig. Sa kanyang likuran, ang baryo ay unti-unting bumabalik sa sigla. May mga batang naglalaro. May mga mangingisdang naghahanda ng bangka. At may mga taong nagtutulungan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang tungkulin ay hindi pa tapos. Sa sandaling iyon, may nakita siyang paggalaw sa tubig. Unti-unting lumitaw ang pawikan. Mas malinaw, mas payapa, at tila mas malakas kaysa dati. Lumapit ito sa pampang, sapat lamang upang makita siya ni Mateo. Hindi na siya nagulat. Sa halip, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan, muling dumaloy ang tinig. Ang balanse ay nagsisimula ng maibalik. Tumingin si Mateo sa paligid, sa baryo, sa dagat, sa mga taong dati ay nagkanya-kanya, ngunit ngayon ay nagkakaisa. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung maririnig iyon ng pawikan. Ngunit hindi na rin iyon mahalaga. Dahan-dahang lumubog ang pawikan sa tubig. At sa pagkakataong iyon, hindi na ito tulad ng dati na tila may misteryong iniwan. Sa halip, ito ay parang paalam, isang tanda na ang kanyang gawain ay natupad na o marahil ay ipinasa na sa mga kamay ng mga taong handang magpatuloy. Huminga ng malalim si Mateo. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kanyang pinagdaanan. Ang pagtulong sa pawikan ay hindi lamang isang mabuting gawa.
Ito ay simula ng isang pagbabago, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa buong komunidad. At ang biyayang kanyang natanggap ay hindi ginto, hindi kayamanan, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon na itama ang mali. Isang pagkakataon na alagaan ang kalikasan. Isang pagkakataon na magbago. Habang ang araw ay tuluyang sumikat at ang liwanag nito ay kumalat sa buong dagat, ang baryo ay nagsimula ng panibagong yugto. Isang yugto na may pag-unawa, may paggalang, at may pag-asa. At sa kailaliman ng karagatan, kung saan nananatili ang mga lihim ng mundo, ang pawikan ay patuloy na nagbabantay, tahimik, matiyaga, at handang gumabay muli kung kinakailangan. Dahil ang ugnayan ng tao at kalikasan ay hindi nagtatapos. Ito ay nagpapatuloy sa bawat alon, sa bawat desisyon, at sa bawat pusong handang makinig. Wakas.